Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang investor ni Solana kung saan ay nagawa po niyang kumita ng milyon sa kanyang puhunan na $530,000 kahit na nagkakaroon po ng network issue itong si Solana. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ito po kasi yung problema kay Solana. Madalas po siyang nakakaranas ng tinatawag po nilang network congestion. At kung nakakaranas po siya ng ganitong issue ay bumabagal po yung network. Yan, nagiging mabagal yung kanyang transaction. Yan, kailangan nating hintayin. Minsan ay naiipit ng ilang oras. Kaya yan po yung issue na malaking issue dito kay Solana at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naaayos ng kanilang mga developers. Mukhang nahihirapan po silang ayusin ito. Ilang beses na pong nakakaranas ng ganitong issue itong si Solana. Pero gayon pa man, maski nakakaranas po ng pagbagal yung kanilang network, ay yung kahanga-hanga rito ay meron pong isang investor dito, mukhang isang magaling na investor, ang kumita pa rin, nagawa pa rin niyang kumita ng ilang milyon. Ayan, dito sa pagti-trade sa isa pong meme coin, ang kanyang trade dito kay Solana. Ayan, isa itong Solana based na meme coin. At atin pong aalamin kung ano ang meme coin na yan dito. Sabi dito ay, although the network has faced its fair share of criticism over the last week, the Solana slowdown is unable to stop one meme coin investor from turning $530,000 into $6 million. Kaya yan, yung network congestion or yung issue na ito na naranasan ni Solana nitong nakalipas na linggo ay marami pong nagsilabasan na criticism dito. Ayan, or maraming pumuna dito sa madalas na nararanasan na network issue nitong si Solana. Kasi hindi lamang po kasi ito yung kauna-unahan na pangyayari kung saan ay nakaranas po siya ng network congestion. Nakaranas na rin po siya nitong ilang mga nakalipas lamang na buwan. Kasi kapag nagkakaroon po ng network congestion ay hindi po niya talaga kinakaya yung malaking nagaganap na mga transaction volume. Yan, kasi sobrang dami po talagang nagtratransact, kaya hindi niya kaya. Kaya kailangan po nilang mag-upgrade. Yan lang naman po yung solution dyan. Pero yan, hindi natin alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito maayos-ayos. Pero gayon pa man ay meron daw pong isang meme coin investor dito kay Solana ang nag-invest ng kanyang $530,000. Malaking na rin yan na puhunan. Yan, kalahating milyon po yan. At yan, ininvest po niya ito sa isang meme coin. Ngayon ay kahit na nakakaranas ng mabagal or slowed down itong si Solana, ay nagawa pa rin niyang kumita ng milyon sa kanyang puhunan na ito. Nagawa po niyang kumita ng $6 million. Lumago yung kanyang puhunan na $530,000 at ito po ay naging $6 million. Kaya yan, ang tindi. Indeed, the trader purchased 12.08 million meme coin Bowden, which inspired by the image of US President Joe Biden. Kaya yan po ang meme coin na binili ng investor na ito, or kung saan po siya nag-invest ng kanyang puhunan na $530,000. Siya po ay bumili ng meme coin na tinatawag pong Bowden. Yan, ito po ay hango sa image or larawan
ng presidente ngayon ng bansang US na si Joe Biden. Yan, kilala naman po siguro natin yan. Ang taong si US President or ang Pangulong si Joe Biden. Kaya, ayan, sa kanya po galing or ibinase ang meme coin na Biden. Yan, check natin kay CoinMarketCap itong si Joe Biden para i-check natin yung kanyang mga datos dito. Kaya ayan po, itong si Joe Biden ay naglalaro po ngayon ito sa presyong 0.8697. Yan, meron po siyang market cap na $599.28 million. Pero sabi rito ay mukhang inaccurate po ito. Kasi wala pong unverified po yung kanyang market cap dito. Pero yung kanyang trading volume ay nasa $32.98 million. Ayan, yung kanyang performance nitong nakalipas na araw ay umangat naman po ng 8.02%. Nakalipas na 7 araw ay 25.26%. Ayan, ang laki ng kanyang naging performance ngayong nakalipas na buwan. 2,364.18% yung kanyang ibinigay na gain. Year to date, ayan, 2,330.46%. Kaya ayan po siguro yung kinita ng investor na ito. Ayan, kumita po siya ng ganyan na gain, 2,326% kung siya po ay nakabili kung isa po siyang early investor ng meme coin Biden. Yan, ang laki ng kanyang binili, 12.08 million. Yan, na amount ng Biden coin. Nakita ko na rin ito noon nung lumabas itong Biden coin na ito, pero kasi isa po siyang meme coin at hango lamang po siya sa US President na si Joe Biden. Ay sa tingin ko ay hanggang hype lamang ito. Paano pag dumating na yung time na nag-resign na itong si Pangulong Joe Biden? Yan, nag-resign na siya at napalitan na siya. Siyempre ngayon at dahil siya po ang tumatayong Pangulo ng bansang US ngayon, ay siyempre sikat ang Biden coin na ito. Pero paano kung pag sa sunod na eleksyon ay wala na siya? Yan, napalitan na siya. Kaya siyempre wala nang hype at babagsak yung value ng meme coin na ito. Kaya pang madalian lamang po ito or pang short term lamang po ito na kitaan. Kaya kung pag bumili po tayo nito ay kapag bumili po tayo ng meme coin na Biden ay dapat ay ibenta na natin kaagad yan habang buhay pa yung hype. Pero kung pag namatay na yung hype ay dyan na rin po yan. Yan, babagsak, magko-collapse. Kaya ayan, hindi ko iniiwasan ko po yung mga ganitong meme coin kasi yung madadali po rito ay yung mga baguhan, yung mga walang gaanong experience sa pag-i-invest. Pero syempre, yung mga magagaling na dyan ay ayan, pwede po ninyong pasukin yan. Pero syempre, dito sa aking channel na ito ay napapansin ko po ay marami pong mga baguhan. Yan, kawawa naman po sila kung pag magre-recommend tayo ng mga ganitong klaseng meme coin. Maiipit po sila at kawawa naman sila. Ayan po yung actual na tweet ng Look On Chain. Kaya ayan, kung saan ay nakita po niya or naobserbahan po niya ang trader or investor na ito. Ayan, kung paano po siya kumita ng malaking amount dito kay Biden. Ayan, yung mga letrang S dito na bilog-bilog ay dito po siya nag-take profit. Ayan, dito po naman po siya nag-buy. Ayan, yung kitang-kita natin yan. Buksan na natin para makita natin kung kailan po siya nag-buy. Ayan, dito po siya nag-buy. Kailan pa ba ito? Ayan, naka 1 hour po pala ito. Ayan, dito siya bumili. Ayan, sa presyo na ito. Mga naglalaro po siya sa presyong
mga ayan ang 15 zero digits. Yan, talagang murang-mura talaga. Tapos binenta niya ito sa 0.8 at saka $1 na. Yan, nakapagbenta na rin siya nung umabot sa $1 na presyo. Kaya talagang kumita siya ng milyon dito. Kung siya ay nakabili rito, ayan, kung pagtitignan natin dito, ayan. Nasa ilan ba yan? 0.15 yung nakalagay dito. 15 zero digits kaya yan. Kaya ayan. Maski dito siya nakabili sa 0.1. Ayan, kung dyan siya bumili ay laki na rin ang kanyang kinita dito. Lalong-lalo na nakapag-sale po pala siya nung umabot sa $1. Ayan, nakapag-take profit siya. But mostly ay nakapag-sell po siya rito sa 0.9. Yan. Look On Chain reported that the investor purchased the Bodin coin 2 days after it initially launched. Kaya yan. Yung investor po pala na ito ay nabili niya yung kanyang Bodin coins 2 araw bago po ang launching nito. Kaya yan, yan na nga. Isa po siya sa mga early investor. Kaya nabili po niya ang kanyang Bodin coin sa tingin ko pre-sale. Ayan, pre-sale po ito kasi dadaan po muna. Karamihan po kasi ay dumadaan muna sa pre-sale. Pagkatapos ng pre-sale ay yan na po yung launching. Kaya ayan, 2 araw lamang ay binili niya. Siya ay nag-invest dito sa Bodin coin bago ang kanyang launching. Subsequently, he sold a portion of his initial investment, offloading 9.08 million Bodin to earn $4.06 million. Moreover, he currently holds 3 million of the meme coin at an unrealized profit of $2.4 million. Kaya ayan, laki pa rin. Sabi rito ay nabenta na raw po niya yung 9.08 million na amount ng kanyang Bodin coin. At siya na po ay kumita ng $4.06 million. Pero meron pa siyang tinira na 3 million na Bodin coins. Kasi nagtira po siya at siguro base sa kanyang pananaw ay aangat pa. Baka posibleng meron pang iaangat itong si Bodin coin. Kaya nagtira siya ng 3 million na Bodin coin niya. Kaya yan, baka kung sakaling umangat pa ito ay magti-take profit siya ulit. At yan yung kanyang 3 million na Bodin coin na ito ay meron po itong unrealized profit na nasa $2.4 million. This development shows the clear earning potential of meme coins despite the issues with the network. Kaya yan, nagpapakita raw po ito ng kung gaano katindi ang kitaan sa pagdating sa mga meme coins kahit na nagkakaroon ng problema sa network. Ayan, sa network ni Solana. Kaya ayan, ganyan katindi ang mga meme coins. Pero dapat po nating malaman na syempre kung ganyan po katindi yung pwede nating kitain, ay posibleng ganyan na rin katindi ang pwedeng matalo sa atin. Kaya ayan, 50-50 lamang po yan. The network is slated to issue a patch on April 15th that should provide the necessary update to end congestion issues that so many users are having. Kaya ayan, mabuti naman. At naglabas na rin ng announcement, isang magandang announcement ang Solana na ang kanilang network issue, yung kanilang network congestion na problema ay tatapusin na nila pagsapit po ng April 15th. Yan, wala nang network congestion. I-upgrade po nila yung kanilang network. Yan, matagal na po itong issue at marami na pong mga users ni Solana ang nagko-complain tungkol dito sa network congestion na ito. At yan, pero mabuti pa rin at least ngayon ay maaayos na ito. At mas magiging maganda ang network ni Solana. Pero sa April 15 po nila ilalabas ang patch ng kanilang network.
Kaya yan, tindi talaga ng investor na ito. Yan ang nag-invest kay Bodin Coin. Pero para sa mga baguhan ay hindi ko po sinasuggest na gayahin natin ito. Para lamang po talaga sa mga magagaling ang mga ganitong galawan. Ayan, galawan na or taktika or strategy sa pag-i-invest. Lamang ay yung investor na ito ay talagang marami siyang karanasan. Talagang research po niya ang maigi. Talagang pinag-aralan niya, kaya hindi siya natakot na mag-invest ng napakalaking puhunan kasi alam niya, nakikita siya ng malaki rito. Pero sa mga baguhan ay ayan, hindi po basta-basta, mag-aral muna tayo bago po natin subukan yung mga ganitong galawan sa pag-i-invest. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.